Masama bang maulanan ang iyong outdoor aquarium or pond? Naisipan kong itest ang malaking aquarium kasi umuulan ng malakas halos araw-araw dito sa amin. At bumaba pa nga, ewan na talaga sa Pilas. Pero tuloy pa din ang hobby natin. Itong 150-gallon tank natin, since in-upgrade namin ito sa bagong filtration, hindi namin ito tinatakpan kapag umuulan. Since sumikat ang araw, naisipan kong itest ang tubig gamit itong API test kit. Dapat nating intindihin na dapat careful tayo sa pag-handle nito at huwag matapon sa ating aquarium or sa balat natin. Kasi may iba dito na toxic talaga na chemical. Dapat meron tayong test tube stand na ganito para safe tayo habang nagtitest sa tubig. Sa experience natin, iba ang pH kapag ulan na sunod-sunod. Kapag tag-init at yung unang ulan, usually acidic yun. Dapat yun ang bantayan natin. Pero kapag sunod-sunod na ulan dahil nga tag-ulan, medyo safe yan. Depende pa din sa lugar nyo. Kung nasa city kayo, sabi nga ng mga experts, the first 5 to 10 minutes daw ay may kasama pang pollutants sa hangin, lalo na kung nasa industrial part kayo ng city, yung may mga usok-usok or smog. Possible yan na magiging acidic kaya may tinatawag na acid rain. Pero so far dito ba kami sa medyo province pa na lugar kaya hindi acidic ang ating aquarium kapag naulanan. So ayan, kapag na-test natin ang pH, sumobra pa ito sa first natin na test na pH. Kaya kailangan natin itest sa high range na pH. At umabot ito ng around 8.2 to 8.4. Medyo mataas na nga. Kung acid rain ito, baka nasa 6.5 ito. At medyo masama yan. Merong advantage or disadvantage ang acidic at sobrang alkaline na tubig. Within range pa pero nasa edge na din. May nabasa ko na minsan overfiltration may cause din na high na pH. Pero ititest ko pa din yan soon. Itong 150-gallon tank ay ginawa naming community tank. More than 10 fishes ang nandito. Twice a week din kami nagwa-water change. So far, based sa test natin, effective ang ating filtration sa ammonia. Kaya nasa 0.1 or 0.2 ppm lang tayo. Pag hindi tayo masyado madalas mag-water change, ay umaabot tayo ng 40 ppm. Even naglagay tayo ng pothos plants, yes, nagkukonsume ng nitrate. And pothos is one of the plants na mabilis mag-absorb nito. Pero huwag nyo lang isipin na ganun talaga kabilis. Kahit mag-water change kami 2 times in a week, pero umabot pa din ng 40 ppm. Kasi din, marami ang isda sa loob ng tank. Sa 150 gallons, mga nasa 15 adults ang max nito. So medyo sagad na talaga ang load natin. Kaya din, ganito ang result ng ating nitrate. If lower siguro ang number of fishes or mas madalas tayo mag-water change at same feeding frequency, baka nasa 20 ppm to even lower. This will prove na importante talaga na saktong bioload or dalasan mo ang pagwa-water change. Unless meron kang denitrifying bacteria na colony na kaya din ang load sa tank mo. Di ka maniwala? I-check din natin ang isang tank natin na underload. Medyo malaki to na tank for a few pieces of guppies at may maraming plants. So yung ratio ng fish to water and plants is sobrang underload talaga. At isang buwan na ito na walang water change. Zero ammonia, almost zero or parang zero na din ang nitrate. Pero yung pH ay medyo mataas kasi dahil din sa plants. Tinatakpan din natin to pag umulan. Kaya maraming nagsasabi na di mo kailangan araw-araw mag-water change dahil iba talaga kapag maliit ang isda at malaki ang lalagyan. Imagine mo kung goldfish yan. At scale up din natin yung size ng tank. Siguro if goldfish ang mga ito, ang tank natin ay nasa 1,000 gallons. Tas lagyan mo ng plants. Yan, masasabi mo siguro na hindi ka na magwa-water change ng isang buwan kahit wala kang filtration system. Basta may substrate and plants. Pero ilan ba ang kaya mag-afford ng 1,000 gallon tank kung meron ka ring space for a 1,000 gallon tank? Kung kaya mo yan na ratio, then maybe di mo kailangan mag-water change ng mas madalas. Kasi sabi nila, conserve water daw and invest in good filtration. Pero naisip ko din, kung malaki ang tank mo para di ka mag-water change ng madalas, baka same lang din yung babayaran mo sa laki ng tank mo compared sa pakonti-konting water change. Less effort lang nga kung malaki ang tank mo. But, we are sharing the basics of how things work para sa mga keepers na hindi naman blessed with big spaces or afford ang expensive filtration or 1,000 gallon tanks. If gets mo ang basics, then alam mo ang gagawin. Ika nga, if you know the rules, you know how to break them in any way you can as long as you reach your goal.